Kumpirmado na si Neri ay magpapasko at mag-New Year sa loob ng kulungan. Ang next hearing niya ay Enero 9 pa. Sana kayanin niya. Isa pang artista na kasamahan niya ang may warrant at hinahunting ngayon ng mga autoridad. Mas sikat pa sa kanya. Ito ang Facebook post at pa-blind item ni Sian Gaza ngayong araw na ayon sa kanya may isa pang actress ang hinahunting ngayon ng mga autoridad sa kaparehong kaso gaya ng kay Neri Naig. Sa ulit naman ng entertainment online site na kami.ph ay kinumpirma nila na isa pang di pinangalanang aktres ang kinasuhan kaugnay ng umano'y maanumalyang operasyon ng isang skincare business na inendorso rin ni Neri Naig Miranda. Ayon kay Attorney Roberto Labe, abogado ng mga complainant, may parehas na kaso ng syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code ang nasabing aktres. Inilarawan ni Labe ang actress bilang isang kilala at sikat na personalidad sa showbiz industry. Unang umugong ang balita nang ibahagi ito ni Ogie Diaz sa kanyang showbiz update. Ayon kay Diaz, nakatanggap siya ng impormasyon na may kasamang warrant of arrest ang kaso laban sa actress na konektado rin sa nasabing negosyo. Kinalaunan, kinumpirma ng mga otoridad ang balita at lumabas ang video ng aktwal na pagsilbi ng warrant of arrest sa actress. Ang insidente ay nagdulot ng mas malawak na atensyon sa issue, lalo na't patuloy ang reklamo ng mga investors na nawalan umano ng malaking halaga dahil sa negosyo. Samantala sa latest vlog ni Ogie Diaz ay pinangalanan na niya ang nasabing actress at ito ay si Ruffa Mae Quinto at sangkot na rin daw sa kaso ang pangbansang kamao at dating senador na si Manny Pacquiao. Ayon kay Ogie may nagparating sa kanila na maging sila Ruffa Mae Quinto at Manny Pacquiao at may warrant of arrest na din. Tulad ni Neri endorser din ng Dermacare si Ruffa Mae, si Manny naman ay nakalagay na isang franchisee at brand ambassador noong 2022. Sabi pa ni Ogie sana hindi totoo ang balita. Otherwise maari itong klaruhin ng kampo nila Ruffa Mae at Manny Pacquiao. O baka naman daw, hindi rin aware ang dalawa sa surprise warrant of arrest. Dagdag pa ni Ogie na nakakatakot na raw, ngayon maging endorser or brand ambassador ng isang produkto. Kapag ang mga kasosyo sa korporasyon ay nalugi, ang hahabulin ay ang mga endorser. Kawawa naman daw ang mga artista kung ganon. Maraming personalidad po ang nakikisimpatya sa naganap kay Neri at totoo naman na ito po isang nakakalungkot na yugto ng sino man, 'di ba, sa buhay nino man. Dahil napakahirap ng ganitong sitwasyon. Na pati po yung mga nakaraang mga kontrobersiya sa buhay nila ni Chito ay nakakalkal ngayon. Sana alisin na lamang yon at makisimpatya na lang tayo, magbigyan tayo ng empathy, ika nga, sa isang tao na oo nga at hindi natin alam ang kwento kung siya ba ang nagkasala o pinagbintangan lang. Yung ganitong sitwasyon, hindi naman ito dinadagdagan pa, di ba, Romel? Tama. Ang social media talaga, makikita mo talaga na mayroong mga tao talagang hindi sila gusto. Yung mga hindi gusto sa kanila ang nagpo-comment ng mga kung ano-ano na talagang masasaktan ka. Sa panahon po ng social media, hindi na po natin hawak ang opinion at puso ni Numan. Wala tayong mapipilit na paniwalain, wala rin tayong ika nga huwag na lang mag-explain. Dahil ang mga tao na gusto ka ay hindi kailangan ng iyong paliwanag, pero ang mga tao na ayaw ka, kahit anong paliwanag, iluluwa lamang po yan. Makisimpatya po tayo dahil si Chito Miranda po ngayon ay nag-iisa na kasama ng kanilang mga anak. Hindi po biro na ang isang ama ng tahanan ang kasama lang ng mga supling dahil ang kanilang ina ay nakakulong. Hindi biro ang mula sa Tagaytay hanggang sa Pasay City Jail ay pupunta siya para maghatid ng pagkain, ng mga kailangan ni Neri. Hindi po ganun kasimple yon. Kaya sana sa mga hindi pa naman po nakakaalam ng totoong kwento tungkol dito, wag na lang po natin pabigatin pa yung krus na dinadala ni Neri Naig ngayon, di ba? Correct. Lagi niyo pong iisipin na kung sa atin nangyari, sa nangyari yun, ano rin ang pakiramdam natin na inuhusgan ka. Totoo yan. Oo. Wala pang alam, di ba? At saka, meron pang mga nagdadagdag kasi ng nagbubudbud ng asin sa sugat. Mga tao na nagsabing, ako din nagpasok din ako dyan pero hindi naman kumita, parang ganon. At nagpaliwanag na rin po ang Securities and Exchange Commission kung bakit at paano
na nadimanda si Neri ng ganito kalalim. Meron nga siya mga violate na mga batas dito sa SEC na kailangan panagutan. At ganung nakapag-bail na po siya, ay nakakulong pa rin dahil yun nga pong syndicated estafa, no bail recommended yon. Yun ang kailangan talagang hintayin kung kailan sa kanilang mga MR o mga paliwanag ng kanya mga abogado ay mabaligtad yung naunang paghusga sa kanya. Yun yon. Ito sabi ni Juris Dr. Channel, hati na naman ang opinyon ng publiko tungkol dito. Marami nagkukomento online na may masabi lang inuungkat pa ang kanilang nakaraan at nadadamay pa pati pangalan ng anak. Binibigyang mali siya rin ang pagbili nila ng properties noon. Sabi nga, ignorance of the law excuses no one. Pero ang dasal natin ay mapawalang sala ang mga inosente sa tamang panahon at maparusahan ang mga tunay na may sala. Yun naman yun. Yun naman yun talaga. Nawa ay maging malinaw itong senaryong ito na mapawalang sala yung wala talagang kasalanan. At kung sino o yung talagang humawak ng pera at nagkaroon at nagkamal ng pera sa negosyong ito, yun ang dapat talagang mabigyan ng leksyon, di ba? Correct. Lumabas ang katotohanan, correct. Nakakalungkot naman. At saka, hindi, naku Romel, marami na akong kaibigang nakakausap ngayon at sinasabi, kapag wala ang ina sa tahanan, napakahirap ng katayuan, ng haligi. At si Chito ay nag-iisa. Doon man lamang po sana ay maliwanagan ang puso ng mga nang uuyam pa kay Chito. Hindi ka ba nagtataka? Wala ka namang gig. Ang laki-laki ng pera nyo. Na hindi ka man lang nagtanong, mga ganon. Hindi po kasi natin alam talaga ang punot dulo nito. Hintayin po natin na maidepensa naman ni Neri ang kanyang sarili. Pero papaano yan kung hanggang nakakulong siya, hindi niya maaaring magawa yon, di ba? Opo. Kaya nakakaano lang. At saka para kay Chito Miranda, nanay, di ba? Triple ang sakit ito. Pakiramdam ng anak niya na walang ina. Pakiramdam ng asawa na nakakulong. Pakiramdam na kung paano niya ipagtatanggol ang asawa niya. Kaya nga awang-awa siya. Pero alam mo yung sinabi niya na, oo, naiintindihan natin si Chito sa pagtatanggol kay Neri. Pero hindi ba sabi nga, may mga kasabihan na, kung kailan marami tayong pwedeng sabihin, doon tayo dapat magpreno. Kasi doon tayo malalagay sa alanganin, di ba? Kumbaga, less talk, less mistake, parang ganon. Ayan, at sabi naman ni Wating-Wating, nanay nakalulungkot naman, dapat pag pumasok sa ganitong bagay, dapat well-informed ka dahil pera ang involved. I think it's time para higpitan na ang fake investment. Dumadami na ang mga victims ng scheme na ito. Pero bakit mga crocs na politiko may life, nako, highlight. Oo nga naman, oo. Bakit gano'n, parang pilim-pilim Pilipino. Parang pilim-pilim Pilipino nga naman. Sabi ni Wating-Wating, ang dami-daming gumagawa, di ba? Yon. At eto pa, sabi naman ni Paulo Ubalde ng Virac, nanay, kung ako po kay Chito, tumahimik na lang siya, ika nga less talk, less mistake. Huwag na nang dagdagan pa at lalo lang yang lalaki. Kasi anak ganito yun, hindi natin maiaalis kay Chito na ipagtanggol ang kanyang asawa. Lalo pa at alam niya na hindi gagawin ng asawa niya yun, walang kapasidad si Neri. Pero yung pagsasabi niya kasi na walang hiningang anumang pera, walang kahit sinong hininga ng pera si Neri, samantalang alam naman niya na involved si Neri sa ganitong negosyo, doon siya napupulaan. Yun ang nasisilip, di ba? Yun ang talaga. Hay nako, sabi ni Boycie, ubing-ube si Kuya Romel. Sana naman wag munang ibas ang mag-asawa dahil hindi pa natin alam ang totoong nangyari kay Neri at kung ano talaga ang nangyari sa investment nila. Kasi pwede ring biktima si Miss Neri. Antayin lang natin ang panig niya. Sabi ni Boycie Caragay, totoo yan. Pero alam mo, yung palang pagsasabi na napanood ko yung panayam sa opisyal ng SEC, yung palang pagsasabi na, sumama ka dito, mauupo ka lang, wala ka nang dapat pang gawin. Kikita ang pera mo na ganon.
napansin ko lang doon sa post ni Neri kung saan siya hinuli at dinakip. Meron siyang post doon na, this woman will tell you, chu-chu-chu-chu, and this woman, yung si Mrs. nga na wais, ganon. Yung palang ganon, imbitasyon pala yun. Kaya may pananagutan. Insinuasyon na pala talaga yun. Oo, mga ganyan, may pananagutan. Pero how I wish isang araw maiayos talaga ito. Okay, ayoko nang mag-endorse. Ang dami pa naman kumukuha sa akin. May problema ba tayo? Si Rin? Endorse mo na lang yung ano mo. Dimples Rice Crackers mo. Yan ang ano na. Oo, yan na lang i-endorse mo sa totoo lang.